Minsan ay dadalhin tayo ng buhay sa isang lugar na tila wala kang ibang kakampi kundi ang iyong sarili lamang. Minsan kailangan mo itong gawin hindi para sa iyo kundi para sa mga taong mahal mo. Ikaw kapuso, kaya mo bang magtiis alang-alang sa iyong mga minamahal? Dear Papa Dudut, ang sabi nila kapag nagmahal ka ay handa mong tiisin ng kahit na ano, lalo na kung para sa pamilya mo. Kahit na gaano pa kahirap ang maging sitwasyon ay titiisin mo. Ako nga pala si Rhea, 26 years old, byuda at may isang anak. 1 taon pa lamang ang anak ko nang mamatay sa isang aksidente sa motorsiklo ang tatay niya. Simula noon ay kinakailangan ko na siyang buhayin ng mag-isa. Lahat ata ng pwedeng maging trabaho ay pinasok ko na, magkaroon lamang ng pantustos sa aming mag-ina. Nasubukan ko maglako ng banana Q, kamote Q, hotcakes at maging ng iba't ibang kakanin. Nang mamatay ang aking asawa ay doon ko nakitang kailangan kong maging madiskarte sa buhay. Dahil kung hindi ay nga kaming mag-ina. Kaya naman nang mag-alok ng trabaho ang isang tiyahin ko sa Pampanga ay hindi na ako nagdalawang isip pa, Papa Dudut. Mula Nueva Ecija ay bumiyahe kami mag-ina, pumasok ako sa isang pabrika at tuwing pumapasok ako ay naiiwan ang anak ko sa aking tiyahin. Ayoko rin sana siyang iwan ngunit mas tiyak ang kita ko sa pabrika kesa pagtitinda-tinda. Habang nasa pabrika ako ay nakilala ko naman si June. Nung una ay tinatawag ko pa siyang kuya dahil nga mas matanda siya sa akin ng 17 taon. Isa na rin siyang byudo at may 3 ng anak. Nang magsimula siyang manligaw ay hindi ko siya pinapansin dahil nga ang tanging nasa isipan ko lang noon ay kung paano ko bubuhayin ang aking anak. Ngunit dahil na rin sa kanyang kakulitan ay halos araw-araw ay hindi niya ako tinatantanan kahit palagi ko siyang sinusungitan. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Mahal, gising na. Bakit? Ang aga pa eh. Pagluluto mo pa ako na agahan. Ha? Nakalimutan mo na bang kasal na tayo? Kaya syempre, sagot mo na ang agahan ko simula ngayon. Grabe. Isang araw pa lang tayong kasal, lumalabas na agad yung tunay mong kulay. Nasaan na yung pagsisilbihan mo ko araw-araw? Di ba ikaw din naman? Sinabi mo rin kaya yun. Nagbago na ba kagad ang isip mo dahil nakuha mo na ang katawan ko? Hoy! Ang kapal na mukha mo ha? Hindi ba dapat ako magsabi niyan? Ikaw naman, mahal. Hindi ka na mabiro. Halika na. Bumangon ka na at baka lumamig pa yung sinangag. Sinangag? Yun pala yung naaamoy ko kanina pa. Akala ko na nanaginip ako eh. Ibig sabihin nakaluto ka na? Oo naman. Dahil unang araw natin bilang mag-asawa, ako muna magluluto ng almusal. Pero bukas ikaw na, ha? So sinasampulan mo lang ako kung paano yung gusto mong luto ng almusal mo, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang din matikman mong luto ko na bihirang-bihira akong ginagawa. Talaga? Nakabango na nga at nang matikman niyang espesyal na sinangag na yan. Sumunod ka na sa lamesa, ha? Magtitimpla lang ako ng kape. Naku, napaka-sweet naman pala ng asawa ko. Ipagtitimpla pa ako ng kape. Oo na, sige na, susunod na ako. Here's your special coffee, madam, made with love. Wow! Ang bango naman ito. Siyempre naman. Pero sino mas mabango? Yung kape o ako?
Siyempre, tong kape. Talaga lang ha. Kaya pala pa na yung siksik mo sa akin kagabi. Akala ko nga litang space ng kama natin kasi grabe ka sumiksik. Para ako mahuhulog. Hindi Hindi yan totoo. Di nga ako masyadong nakatulog kasi ang init. Baka ako ang napuyat dahil may isang mama dyan na panayang kalabit. Eh bakit? Bawal ba yon? Eh bagong kasal nga tayo eh. Siyempre nasabik ako sa'yo. Okay lang naman yun. Pero hindi lang isang beses Hindi lang dalawa. Abay, gusto pang tumatlo. Bakit? Hindi ka ba nag-enjoy? Nag-enjoy. Kita mo na. Kunwari pa nagre-reklamo, gusto rin naman. Tama na nga ang ganitong usapan ng aga-aga eh. Sige na, baka lumamig na yung special sinangag ko. In fairness, masarap nga itong sinangag mo Aba, syempre. Punong-puno yata ng pagmamahal yan. Kaya dapat kumain ka ng marami. Nako, sa dami ng pagod ko kagabi, mukhang mauubos ko talaga to. Nga pala mahal, mukhang kailangan natin umuwi sa probinsya namin. Bakit? May nangyari ba? May sakit daw kasi si tatay. Ganun ba? Sige, kailan ba tayo aalis? Sa makalawa na siguro. Magpapaalam muna ako sa pabrika kasi baka kailangan natin magstay doon ng mga 1 linggo. Umuwi kami ng Lanao del Sur at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakilala ko ang pamilya ni June. Nang magpakasal kami sa Huwes ay parehong wala ang aming mga pamilya. Una dahil malayo sila at pangalawa ay nagdesisyon kaming gawing sobrang simple lamang ang aming kasal. Doon ko lang din nakilala ang 3 anak ni June na puro mga lalaki. Aaminin ko papadudot na hindi madali ang naging sitwasyon namin. Agad kong naramdaman na hindi patanggap ng mga anak ni June na may bago na siyang asawa. Kahit sa pananatili sa kanilang lugar ay hindi madali dahil hindi ko naintindihan ang salitang ginagamit nila doon. Tagalog at kaunting Ilocano ang alam ko samantalang ang mga tao roon ay Maranawang gamit. Salita na kahit isa ay hindi ko alam. Mahirap pala magpunta sa lugar na wala kang naiintindihan. Tuwing pinagtitinginan ako ng mga tao doon ay hindi ko naintindihan ang kanilang mga bulungan. Hindi ko tuloy alam kung pinagtatawanan ba nila ako o nasa isip ko lamang yon dahil nga hindi ko sila naiintindihan. At dahil malakas naman ang loob ko ay hindi ko na lamang pinapansin ang mga ito. Kahit nahihirapan ako ay pinilit kong makisama sa mga tao doon. Mahal ko si June at kailangan ko ring matutunan at mahalin ang lugar na kinalakhan niya. Hindi madali pero kinakaya ko naman. Pero kahit gaano ko pa gawin ang pagsusumikap na makisamang mabuti ay hindi rin talaga magiging madali kung ang mismong biyenan mo ang may ayaw sa'yo. Bakit ho? Ikaw ba nagluto nitong tinola? Ako nga po. Ano ba namang klaseng timpla ito? Ikaw ba tinitikman mo yung mga niluluto mo? Opo ma, bakit po? May problema po ba? Abay kung hindi ka naman talaga marunong magluto, pwede bang huwag ka na makialam sa kusina? Napakahalat ng sabaw ng tinola na to! Ganun ho ba? Naku, pasensya na po. Reremedyohan ko na lang po. Naku, ay wag na! At baka kung ano pang gawin mo na naman! Pasensya na kayo, ma. Pasensya. Alam mo namang high blood ang papa ninyo, tapos papakainin mo pa ng maalat. Abay, gusto mo na yata talaga matuluyan yan ah. Hindi naman ho sa ganun, ma. Pasensya na po talaga. Mag-iingat na po ako sa susunod. Eh nung isang araw naman, yung nilaga, walang kalasa-lasa. Saan ka ba natuto magluto? Mukhang hindi ka naman natuto. Pasensya na po talaga kayo. Ano bang plano mo? Magpasikat. Kung hindi mo naman alam yung gagawin mo, ay pwede bang huwag ka na lang makialam? Hindi yung bida-bida ka tapos mali-mali naman. Sorry po talaga, ma. Ay, ewan ko ba? Ano bang nakita sa'yo ni June? Bakit ba nagdala pa rito si June na akala mo kung sinong prinsesa? Wala naman yatang alam na gawin. Sa susunod po, papaturo na po ko kay Aling Esther kung paano po yung tamang timpla po ng mga pagkain.
Kung ako sa'yo, wag mo nang itanong. Wag ka nalang makialam. Hayaan mo na si Esther sa kusina. Sige po, Mama. Huwag ka na magpanggap. Halata namang lumaki kang walang alam sa kusina o sa mga gawaing bahay eh. Yung mga ganyang kutis, kitang-kita namang hindi sanay magtrabaho. Hindi naman po, Ma. Marunong din naman po talaga ako sa mga gawaing bahay. Lumaki po kaming walang kasambahay kaya natuto po ako. Pwes, mukhang hindi ka natutong maigi. Pasensya na ho kayo. Mas pagbubutihan ko na lang po sa susunod. Ay nako, paano na lang pag kayong dalawa na lang ni Jun na magkasama? Baka naman puro anak ko na lang ang gagawa sa bahay ha? Hindi po ganun, Ma. Madalas po naghahati kami sa mga gawaing bahay. Lalo po ngayon na kakasimula lang po namin magsama. Inaaral pa lang din po namin kung paano hahatiin ang mga gawain. Pinalaki ko masipag yung anak ko na yan, kaya alam kong marunong talaga yan sa bahay. Siguro naaabuso mo siya dahil masyado siya mabait. Alam ko pong mabait po talaga si June. Kaya ko nga po siya nagustuhan eh. Akala mo rin siguro marami siyang pera, no? Kaya kahit napakalayo ng agwat ng edad ninyo, pinatulan mo pa rin siya. Hindi po ganun, Ma. Mahal ko po talaga si June kaya ako siya pinakasalan. Kahit po alam ko may 3 anak na rin siya. Eh pareho lang naman kayo ah. May anak ka rin naman, di ba? Baka nga kaya mo pinakasalan yung anak ko para may sumalo ng responsibilidad mo sa anak mo. Hindi po totoo yan. Ay naku. Huwag mo akong daanin dyan sa paiyak-iyak mo. Kung hindi mo kaya rito sa pamamahay ko, pwede ka namang umalis. Alam ko pong hindi kayo agad maniniwala pero gusto ko pong malaman nyo na mahal ko po talaga si June. Ay bahala ka kung anong drama ang gusto mo. Basta ang sinasabi ko lang ha, huwag ka nang makialam sa kusina o sa kahit na ano rito sa bahay kung hindi mo naman alam. Para hindi ka nakakasira. Naiintindihan mo ba yon? Opo, pasensya na po talaga kayo, Ma. Sa buong buhay ko ay iyon ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganon kasakit na salita, Papa Dudut. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Tila ang bawat salitang binibitawan ng aking biyanan ay tumatago sa aking kaluluwa. Napakahirap lunukin at masakit mapagbintangan ng mga bagay na hindi naman totoo. Doble ang sakit dahil buong buhay ko ay alam kong wala akong ibang ginawa kundi ang magsikap at magtrabahong mabuti. At kahit na itanong mo pa sa mga taong nakakakilala sa akin ay alam nila kung gaano ko pinaghihirapan ang lahat ng bagay na meron ako. Ni minsan ay hindi ako namuhay na parang isang prinsesa katulad ng binibintang sa akin ng aking biyanan. Gustong-gusto na siyang sagot-sagutin at awayin din. Pero pinipigilan ko ang aking sarili, hindi ako nanlaban o sumagot ng pabalang dahil mataas ang respeto ko kay June. Kahit papaano ay nanay niya pa rin yun. Sa halip ay pumasok na lamang ako sa aming kwarto at umiyak ng umiyak, Papa Dudut. Doon ko nilabas ang lahat ng inis at galit na nararamdaman ko mula sa mga sinabi sa akin ni Mama. Mga bintang na lahat ay hindi totoo. Hindi ko rin alam kung bakit ayaw niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba may kaputian ako o baka dahil sa aking pananamit. Desente naman ang mga suot ko, siguro isa niyang hindi niya lamang ako gusto, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Ang isang linggo ay naging isang buwan hanggang sa umabot pa ng ilang buwan. Hanggang sa umabot na kami ng 1 taon ni June sa Lanao. Kinailangan na naming magpaalam ng tuluyan sa pabrikang pinapasukan namin sa Pampanga dahil mas kailangan si June ng kanyang papa. Kahit papaano ay may naiintindihan ako sa mga salitang Maranao. Hindi ko pa rin kayang makipagsabayan pero nakakapamalengke na ako ng walang kasama. Medyo pamilyar na rin po ako sa mga lugar at mga tao doon. Meron nang nakakakwentuhan kahit na papaano. Pero iilan lang din. Dahil na rin siguro sa mga naririnig nila sa aking biyanan. Ang mga anak naman ni June ay napapalapit na rin ang loob sa akin kahit na papaano.
Ako na ang umaattend sa mga meeting sa kanilang eskwelahan, lalo pat madalas ding abala si June sa bukirin ng kanyang ama. Ang aking biyana naman, mainit pa rin ang dugo sa akin. Kapag may mga bisitang dumarating sa bahay, halos hindi ako ipakilala. Na para bang wala akong silbi. Marami pa rin pagkakataon na pinagdadabugan niya ako at nasasabihan ng masasakit na salita, Papa Dudut. Kumusta ka naman ngayong araw dito sa bahay, mahal? Mabuti naman, mahal. Medyo na busy sa paglilinis kanina. Sinabi ko naman kasi sa'yo, hindi mo na kailangan magkikilos dito sa bahay. Lalo na't buntis ka na. Hayaan mo na si Aling Esther dito sa mga gawaing bahay. Ayos lang, mahal. Hindi pa naman ganun kalaki ang tiyan ko. 4 na buwan pa lang naman. Kayang-kaya ko pang magkikilos. Pero syempre, mas mabuting nag-iingat tayo, di ba? Maingat naman ako, mahal. Tsaka hindi naman talaga ako maselan magbuntis. Kamusta naman kayo ni Mama? Okay lang naman. Sigurado ka? Wala ka bang gustong sabihin? Wala naman, mahal. Mahal, bakit ganyan ka? Bakit, mahal? Ano bang... Naikwento na sa akin ni Aling Esther ang nangyari. Nasigawan ka na naman daw ni Mama kanina. Si Aling Esther talaga, oh. Mahal naman. Bakit naman hindi ka nagsasabi sa akin ng mga ganito nangyayari? Mahal, okay lang naman ako. Alam mo naman si Mama, nagkakaedad na rin kaya nagiging masungit talaga. Hindi, mahal. Minsan sobra na rin si Mama. Bakit ba hindi mo sinasabi sa akin? Kaya Aling Esther ko pa nalalaman. Normal naman yun, mahal. Hindi naman talaga ako agad-agad matatanggap ng mama mo. Syempre, baka hindi pa siya nakaka-move on sa namatay mong asawa. Pero sa ayaw at sa gusto niya, ikaw na ang asawa ko ngayon. At dapat mahalin ka rin niya at hindi laging inaaway. Lalo ngayong buntis ka pa naman. Hayaan mo na, mahal. Kaya ko pa namang tiisin eh. Hindi, kakausapin ko si Mama. Wag na, mahal. Hindi na kailangan. Hindi, sumusobra na rin siya eh. Kita mo na? Kaya ayoko magsabi sa'yo kasi alam kong ganyan na magiging reaksyon mo. Dahil kung ayaw mo magsalita, ako na lang ang magsasabi para sa'yo. Mahal, hayaan mo na ako. Mas ayoko naman na mag-away pa kayong mag-ina dahil sa akin. Mas hindi naman yun maganda sa pakiramdam ko. Bakit ba ang bait-bait mo? Kahit minsan lumabang ka rin, mahal. Kung masagot mo man si Mama, hindi ako magagalit. Alam ko naman na matagal ka na rin nagtitiis. Kaya nga ako nagtitiis kasi mahal kita. At mataas ang respeto ko sa'yo. Kahit mahirap, nire-respeto ko rin ang nanay mo. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para makapangasawa ako ng ganyang kabait. Sana mamana yan ang magiging anak natin. Ikaw talaga? Nambobola ka pa? Mahal, kung gusto mo, bumalik na tayo sa Pampanga. Pero di ba kailangan ka pa rito ni Papa? Kaya ko naman tulungan si Papa kahit nasa Pampanga na tayo eh. Pero alam kong mahihirapan kapag ganun. Hindi. Kahit papano naman medyo naayos ko na mga dapat ayusin dito. Pero 'di ba, mas maganda pa rin kung nandito ka para mas mamomonitor mo kalagayan ni Papa at yung sitwasyon talaga ng bukid. Sabagay. Pero kasi ikaw naman ang nahihirapan. Mahal naman eh. Babalik na naman ba tayo dyan? Alam ko naman na sobrang mabait ka. Pero ang gusto ko rin naman na maging panatag ang kalooban mo. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Okay lang talaga ako, mahal. Masaya na ako nakasama kita rito. O sige, basta ganitong usapan natin ha. Kapag hindi mo na kaya, magsabi ka lang sa akin at aalis kagad tayo rito. Babalik na tayo ng Pampanga. Sige, sabi mo yan ha. Ako talaga magsasabi kung kailan? Oo, basta sabihin mo lang. At mangako kang hindi ka na maglilihim sa akin. Sige na nga, pangako. Napakakulit mo talaga. Siyempre naman, natutunan ko ihatayan sa'yo eh. Maging matigas ang ulo. Hanggat maaari talaga ay hindi ako nagsusumbong kay June. Hanggat kaya kong tiisin ay tinitiis ko. Nakita ko na dati nang sitahin ni June ang mama niya dahil sa trato nito sa akin. Ilang araw din silang hindi nag-usap at ayoko nang mangyari muli yon, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay lalo lang naiisip ng mama niya na ako ang kontrabida sa kanila. Na kaya sila nag-aaway na mag-ina ay dahil sa akin.
Kaya naman pinili ko na lamang na manahimik. Pero kahit na hindi pala ako magsumbong ay madalas ding nagkukwento si Aling Esther kay June. Sa totoo lang, si Aling Esther lang ang parang kakampi ko sa bahay. Lalo na noong buntis ako. Madalas niya akong pinagbabawalan na kumilos pero dahil ayoko namang masabihang tamad ni Mama, gumagawa pa rin ako ng mga gawaing bahay basta kaya ko. May pag-aalala man ay masaya ako sa naging usapan namin ni June. Sobrang naramdaman ko ang pag-aalaga niya at pagmamahal sa akin. Sa amin ang magiging anak niya. Kahit sa unang anak ko pa lamang, pinaramdam na niya na parang siya ang tunay na ama nito. Kaya naman lalo pang tumaas ang respeto ko sa kanya. Lalo ko ring naisip na kakayanin ko pang magtiis hanggat kasama ko si June. Kahit na gustong gusto ko nang umalis, alam ko namang hindi ko maialis sa kanya ang mag-alala sa kanyang papa. Lalo dat hindi rin ito masyadong nakakakilos dahil sa stroke. Kaya pansamantala, siya muna ang namamahala sa kanilang mga pananim sa bukid. Kaya naman kahit na patuloy ang masamang trato sa akin ng aking biyanang babae, patuloy din akong gumagawa ng paraan para magustuhan niya. Kumakain na ho pala kayo, Ma? Ay, pero mukhang nawalan na ako ng gana. Kumusta po yung lasa ng afritada? Oh, ikaw na naman ba ang nagluto nito? Opo, Ma. Bakit may problema ho ba? Kaya naman pala hindi na naman maintindihan ang lasa eh. Apritada pala itong ulam na ito. Pasensya na po kayo, Ma. Busy po kasi kanina si Aling Esther kaya tinulungan ko na po siya. Ayun! Nakialam ka na naman. Kaya tingnan mo, palpak na naman itong pagkain. Sino bang gaganahan kumain nito? Pasensya na po talaga, Ma. Baka nakulangan lang po sa alat. Ewan ko sa'yo. Kaalis na nga, nakakawala ka ng gana. Sandali po, Ma. Tapusin niyo na po muna ang pagkain niyo. Ako na lang po ang aalis para makakain po kayo. Ayan, bait-baitan ka na naman. Kaya lagi na lang iniisip ni June na ako yung masama dito. Napakagaling mo kasi magpanggap. Ma, hindi naman po ako nagpapanggap. Tsaka wala naman po akong sinasabi kay Kung June na... ano pang sinasabi mo dyan, hindi mo na lang ilabas yung tunay mong kulay. Hay, nasuya na ako. Baka alis na nga. Ma, bakit po napakainit ng dugo niyo sa akin? Ayan, sige. Magdrama ka na naman dyan. Nang malaman na naman ito ni June at sumama na naman ang loob sa akin. Hindi ko lang po maintindihan kung ano po bang nagawa ko sa inyo. Mula po nung dumating ako rito, mainit na ang dugo niyo sa akin. Lahat na lang ng ginagawa ko mali. Ang gusto ko lang naman po maging isang mabuting manugang sa inyo. Gusto mong tanggapin kita? Samantalang hindi naman kita kilala. Bigla na lang umuwi si June dito kasama ka. Hindi ko nga alam kung saan ka tinubuan ng tenga. Kaya nga po sinusubukan ko magpakilala at kilalanin po kayo pero ayaw niyo naman po akong bigyan ng pagkakataon. Kung nauto mo yung anak ko, pues ako hindi mo mauuto. Hindi ako naniniwalang mahal mo yung anak ko, kaya mo siya pinakasalan. Ang layo ng agwat ng edad ninyo. Sigurado ako marami ka nakilala na mas bata o siguro kaedad mo. Pero bakit si June, ha? Bakit nga ba? Kailan niyo ho ba paniniwalaan na nagmamahalan talaga kami? Alam ko ang hilat siya ng bituka ng mga babaeng katulad mo. Hindi mo mahal ang anak ko. Mahal mo lang kung ano man yung mga pwede mong makuha sa kanya. Sinigurado mo pa na magkakaanak kayo. Saan ho ba nanggagaling yung mga sinasabi niyo na yan? Huwag mo nang ikaila. Alam kong pineperahan mo lang ang anak ko. Siguro nalaman mo may mga lupain kami kaya ka nagpakasal sa kanya, no? Una po sa lahat, sa pabrika po kami nagkakilala ni June. Ang alam ko lang ho ay byudo siya at may 3 anak. Kita mo na? Kahit nalaman mo na may 3 anak na siya, pumatol ka pa rin. Aba ay kung matino kang babae, hindi mo gagawin yon. Ang ibig niyo po bang sabihin, hindi po deserve ni June na magmahal ulit at mahalin dahil lang meron na siyang 3 anak at may edad na siya?
Hindi ako naniniwala wala ka ibang motibo! Alam niyo ho ba, nalaman ko lang naman na may mga lupain po kayo nung umuwi kami rito. Wala ho akong alam sa kung ano mang meron ng pamilya niyo. Sumama lang po ako rito dahil gusto ko ring makilala ang pamilya ni June. At ayoko pong magkahiwalay kami lalo na't kasal na kami. Nakasisiguro rin ako na mas hindi mo na pakakawala ng anak ko ngayong alam mo na kung anong meron siya. Hindi po totoo yan. Minahal ko pong anak niyo dahil po sa kabaitan at pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin. Kahit ilang ulit ko siyang tinanggihan noon, hindi po siya sumuko. Ay basta! Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mabibilog ang ulo ko! Ma, ano ba ang dapat kong gawin para paniwalaan niyo ko? Para matanggap niyo ko? Lahat naman po sinusubukan kong gawin eh. Alam kong pakitang tao mo lang lahat yan! Gusto ko lang din pong malaman niyo, hindi ko po ugaling mang-angkin ng hindi sa akin. Buong buhay ko mula pagkabata ko, lahat po ng gusto ko, pinaghihirapan ko. Hindi po ako namuhay na prinsesa tulad po ng lagi niyong sinasabi. Sinabi mo rin ba yung mga yan sa dati mong biyenan? Ma, wala na ako magagawa kung talagang sarado na ang isipan mo sa pagkatao ko. Gusto ko lang naman po talaga sana na bigyan niyo ako ng pagkakataon na kilalanin kayo at kilalanin niyo rin po ako. Pero kung ayaw niyo po talaga, wala na ako magagawa pa. Ah, anong gagawin mo? Magsusumbong ka ulit kay June para tuluyan ang lumayo sa akin ang anak ko? Yun na lang din po sanang ipapakiusap ko sa inyo. Handa po akong tiisin ang trato niyo sa akin pero pwede po bang magdahan-dahan lang po kayo kapag nandyan si June? Atribida ka talaga, no? Pakiusap po, ma. Ayoko rin naman pong nakikita kayong nag-aaway. Kaya please lang po, kapag nandyan si June, kahit panggap lang po, ipakita naman po natin na okay tayo para hindi na po madagdagan ang iniisip niya. Ah, ganon. Sinasabi mo bang ako nagbibigay ng konsumisyon sa anak ko? Hindi naman po sa ganun. Ang sa akin lang ho, sana hindi na tayo dumagdag pa sa mga problemang iniisip ni June. Ay, bahala ka sa buhay mo! Ma, isipin niyo ho ang gusto niyong isipin basta sigurado po ako sa nararamdaman ko para sa anak niyo. Mahal ko po si June kahit na ano pa man ang meron o wala sa kanya. Ang dami-dami mong drama? Nasaan ba si Esther? Wala na akong ganang kumain! May binili lang po si Aling Esther sa bayan. Oh, pati yan si Esther, hindi na mahagilap! Diyak ka na nga! Naaalibadbaran lang ako sa'yo! Papadudot ng mga oras na yon ay napuno na rin ako. Hindi ko na rin napigilang sabihin kay mama ang mga nasa isipan ko at damdamin ko. Sinubukan ko pa rin maging mahinahon kahit napapaano at ayoko pa rin siyang mabastos sa loob ng sarili niyang pamamahay. Pero pakiramdam ko kahit na ano pang paliwanag ang gawin ko ay sarado na ang isipan niya. Sabi nga ng mga hipag ko ay bilib daw sila sa akin dahil sa tiyaga ko at pagtitiis. Wala raw talagang manugang ang gustong makasama sa bahay si mama dahil sa kanyang ugali. Ako lang daw ang nakatagal ng ganyan sa kanya. Pagkatapos ng usapan naming yon, kahit papaano ay hindi na masyadong pinapansin ni mama ang mga ginagawa ko. Pero ganun pa rin siya sa akin, malamig pa rin ang kanyang pakikitungo. Hanggang sa makapanganak na ako ay halos hindi pa rin ako kibuin ng aking biyanan. Paminsan-minsan ay hinahawakan at binubuhat naman niya ang kanyang apo. Kahit napakahirap na ay pinili ko pa rin magtiis. Sa kabila ng mga sama ng loob ay hindi ako sumuko, papadudot, para kay June at para na rin sa aming mga anak. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papadudot, matagal kong sinekreto kay June ang naging sagutan namin ni mama noon. Alam ko kasing magagalit siya at natakot akong hindi niya mapigilan ang sarili niya at awayin na naman ang kanyang mama. Yun naman ang lagi kong iniiwasan, ang mag-away sila, papadudot. Ngunit minsan ay nadulas ako sa kanya.
Kahit na sinabi kong matagal na yon, ay kitang-kita ko pa rin ang mukha niyang naiinis. Ginawa ko ang lahat para pigilan siya, ngunit dahil doon ay muli na naman niya akong inaya na umalis na at bumalik na sa dati naming tinitirhan. Pero dahil alam ko na hindi pa maayos ang kalagayan ng kanyang ama, ay hindi naman ako pumayag. Ayoko magkamali siya ng desisyon dahil lamang sa akin. Hindi ko namalayang umabot na pala kami ng 3 taon sa Lanao. Kahit papaano ay nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan at kakwentuhan. Medyo naaral ko na rin ang kanilang salita, kaya sabi nga nila, hindi na raw ako pwedeng maibenta. Malamig man ang pakikitungo sa akin ng aking biyanang babae, ay masaya pa rin ako dahil ramdam kong lalong tumitibay ang pagmamahalan naming mag-asawa. Lalo na noong magkaanak kami at palagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako mag-iisa. Na kahit na anong mangyari ay kakampi ko siya. Nabawasan na rin naman ang sungit sa akin ni Mama, lalo na noong lumalaki na ang kanyang apo. Mahal, tulog ka na ba? Oo, mahal. Tulog na ako. Mahal naman eh. Ano ba kasi yun? Gusto ko sana… Mahal, hindi pwede. Katabi natin dito yung bata, baka magising. Ha? Ano bang nasa isip mo, mahal? Eh kasi sabi mo gusto mo ng ano. Gusto ko sana mag-usap tayo. Yun lang naman ang sasabihin ko, mahal eh. Ikaw siguro gusto mo, no? Uy, hindi ah. Magtigil ka nga dyan. Hoy, gusto ng mahal ko. Mahal, ang ingay-ingay mo, baka magising yung anak natin. Ang hirap pa naman patulugin. Ay, nahihiya siya. Ewan ko sa'yo. Ano ba kasi sana yung sasabihin mo? Hoy, iniiba ang usapan. Baliw ka talaga, bahala ka nga dyan. Eto naman, hindi na mabiro. Huwag ka na mapikon. Ano nga yung sasabihin mo? Itong mga nakaraang araw kasi, nag-uusap kami ni Papa. Nakita mo naman, di ba? Kahit papaano, umuokay na siya. Nakakakilos na ulit. Nakakapasyal na ulit dun sa bukid niya. Nakakatuwa nga na gumagaling naman na si Papa. Nung isang araw nga nabuhat na niya tong apo niya. Sobrang saya ng ngiti. Sayang hindi mo nakita. Talaga? Sayang nga, hindi ko nakita. O ano bang pinag-usapan niyo ni Papa? Naisip ko kasi na baka pwede na tayong umalis dito. Anong sabi ni Papa? Okay na ba sa kanya? Kaya niya na ba? Ayun nga, sabi ni Papa, kung gusto ro natin umalis, okay naman na sa kanya. Eh ikaw ba, ano ba sa tingin mo? Tingin mo ba kaya na talaga ni Papa kapag iniwan mo siya? Tingin ko naman kaya niya na. Tsaka nandyan naman yung katiwala niyang si Mang Ernie. Naisip ko rin na baka mas mapabilis pa nga yung recovery niya kung sisimulan niya ulit yung mga dati niyang ginagawa. Sa bagay, mas makakapag-exercise nga siya kung pupunta-punta siya sa bukid. Kaya sa tingin ko, pwede na tayong umalis talaga. Anong plano mo? Anong plano natin? Oo nga pala. So ano nga ang plano natin? Sabi kasi ni Papa, kapag umalis na tayo, bibigyan niya tayo ng pwede natin pampuhunan ng negosyo. Parang yun na rin daw yung kita ko dun sa 3 taon na ako namamahala sa bukid. Oh, kung aalis tayo, saan naman tayo pupunta? Babalik ba tayo ng Pampanga? Gusto mo pa bang bumalik dun? Iniisip kong pwede tayong bumalik dun o kaya umuwi sa inyo sa Nueva Ecija at doon na tayo magtayo ng negosyo. Pwede rin. Tagal ko na rin hindi nakakauwi sa amin. Tsaka alam ko namang matagal ka na nagtitiis kay Mama. Kaya ngayong okay na si Papa, wala ka na maidadahilan sa akin. Panahon na para ikaw naman ang isipin ko. Wala naman sa akin yun eh. Handa naman ako magtiis basta ang mahalaga. Magkasama tayong dalawa, buong pamilya natin. Napakabait talaga ng asawa ko. 'Di ba? Nangako ko sa iyo noon na mamahalin kita kahit anong mangyari at lahat ng mahal mo ay mamahalin ko rin kahit na gaano pa kahirap. Ang galing mo nga eh. Nakikita ko rin na panatag na loob sa'yo ng 3 anak kong barako. Mapapait na bata naman sila. Nung simula talagang nanansya lang muna. Hindi ka naman kasi talaga mahirap mahalin. Nambobola ka na naman. Totoo naman kasi. Sadyang mabagsik lang talaga yan si Mama. Bata pa lang ako, takot na sa kanya yung mga kaklase ko. Kasi nga masungit. Minsan masungit ka rin. Kaya nga siguro madalas kayong magtalo dahil pareho kayong mainitin ng ulo.
Napansin mo rin pala? Marami nga nagsasabi na namana ako kay mama yung pagiging masungit. Pero ewan ko ba? Pagdating naman sa'yo, tumitiklop ako. Asus! Hayang ka na naman sa mga hirit mong sigurado ako na may kasunod. Alam na alam mo na. Siguro hinihintay mo rin. Umamin ka na, mahal. Shh! Huwag kang maingay at baka magising yung anak natin. Sige na. Pabigyan mo na ako. Hindi tayo mag-iingay. Nag-decide kami ni June na umalis na. Hindi na kami babalik ng Pampanga. Napag-usapan namin na sa amin sa Nueva Ecija na lamang umuwi at doon din subukang magnegosyo. Dahil may alam naman siya sa bukid ay naisip namin na okay din na mag-invest ng mga buki rin doon. Hindi rin naman kami kaagad na umalis, mga 1 buwan bago kami tuluyang nagpaalam sa mga kilala namin doon. Ang 3 anak ni June ay nagdesisyon na huwag nang sumama sa amin at may iwan na lamang sa kanilang lola. Marami na raw kasi silang kakilala doon at mahirap nang magsimula muli sa bagong eskwelahan. Nangako kami na pipilitin naming makauwi-uwi doon para dalawin sila. Papa Dudut. Napansin ko na simula noong nagpaalam kami na aalis na kami ni June ay wala nang masyadong imik ang biyanang kong babae. Hindi na niya masyadong pinupuna ang mga kilos ko, ganon din ang mga luto ko. Naisip ko lang na siguro ay masaya na siya dahil sa wakas ay aalis na ako. Pero kahit papaano ay may lungkot din siguro dahil aalis naman ang isa niyang anak. Kahit na madalas silang magtalo ni June ay hindi naman maikakaila na si June ang pinakamalapit na anak sa kanya. Kaya gano'n na rin lamang ang protekta nito kay June, Papa Dudut. Paano ba yan, ma? Alis na ho kami. Mag-iingat kayo sa biyahe at sa pupuntahan ninyo, anak. Opo, ma. Kayo rin po. Lagi kayo mag-iingat dito. Sabihin niyo po sa akin kapag masyadong pasaway po ang mga apo niyo, ha? Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa kanila. Salamat, ma, ha? Ma, aalis na ho kami. Oy, Rhea. Bago kayo umalis, may sasabihin sana ako. Nagmamadali na ba kayo? Hindi naman ho, Ma. Ano po ba yon? Okay lang po ba kayo, Ma? Okay lang naman ako. Parang medyo namumutla po kasi kayo. Ay, wala ito. Ang gusto ko lang talagang sabihin. Ano po yun, Ma? Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po pababayaan si June at ang apo ninyo. Aalagaan ko po sila. Alam ko naman kahit hindi ko yun ibilin, gagawin mo talaga yon. Ano po yung gusto nyo? Patawarin mo sana ako, Rhea. Po? Alam kong hindi ako naging mabuting biyenan sa'yo. Alam kong sobrang pinahirapan kita at pinasama ang loob habang nandito ka. Ma? Kahit hindi mo sabihin, alam kong sumama rin ang loob mo sa akin. Pero tiniis mo ng matagal. Ang sabi ko po noon kay June, lahat ng mahal niya mamahalin ko rin kahit gaano pa kahirap. Salamat dahil ni minsan, hindi mo ako binastos kahit na madalas kitang inaaway. Alam ko naman po na ginagawa niyo lang po yun dahil pinoprotektahan niyo lang din ang inyong anak at mga apo. Pero dapat, ginalang pa rin kita bilang ikaw ang pinili ni June na makasama niya habang buhay. Hindi ko nagawa yung dapat na mga ginawa ko. Dapat sana nagabayan kita kahit papano. Wala po yun, Ma. Marami rin naman po akong natutunan sa inyo. Talaga? Ano naman ang mga natutunan mo sa kasamaan ng ugali ko? Ma, dahil po sa inyo, lalo pa pong humaba ang pasensya ko. Tinuruan niyo ako maging matapang at huwag basta-bastang panghinaan ng loob. Salamat talaga, Rhea, anak, na pinagtiyagaan at pinagtiisan mo ang matandang katulad ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang panahon, pero sana mapatawad mo pa ako. Ma, napatawad ko na ho kayo, matagal na. Alam ko magiging isa kang mabuting asawa at ina. Huwag mo kong gagayahin, ha? Ma naman, gagayahin ko po yung pagiging protective nyo, pero hindi po yung ganong kahigpit o kasungit.
Yung sakto lang. Oy siya, sige. Mag-iingat kayo. Palagi niyo akong babalitaan, Rhea, ha? Naku, tama na nga ang dramahan na to. Sige na, isang group hug na nga at baka maiwan na kami ng biyahe. Oli na kayo rito. Ay naku, sige na, umalis na kayo. Mag-iingat kayo mga anak, ha? Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, ma. Kayo ni Papa. Mag-iingat po kayo palagi, Ma. Oh, babay na mga apo ko. Mahal kayo ng lola ninyo, ha? Simula nang makaalis kami ng Lanao at makauwi ng Nueva Ecija ay naging madalas ang pangungumusta ni Mama sa amin. Madalas siyang tumawag lalo na nang matutunan niya ang video call. Kahit nga malayo ay napapadalas din ang pagpapadala niya sa akin ng kung ano-ano. Nang humingi ng tawad si Mama sa naging trato niya sa akin noon ay para akong nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Yun naman siguro ang pangarap ng bawat manugang ang makasundo ang kanilang mga biyanan. Sabi nga nila sa pag-asawa ay hindi lang isang tao ang talagang pakakasalan. Siguro isa lang ang makakasama mo pero hindi mo maiiwasan na marami kang kinakailangang pakisamahan. Naging mas masaya pa ang pagsasama namin ni June nang maging mabuti ang relasyon namin ng mama niya. Ngunit sa kasamaang palad paglipas ng isang taon, pumanaw na rin po si Mama. Heart attack ang naging dahilan, Papa Dudut. Hindi na siya na-revive ng mga doktor. Kaya umuwi rin kami sa Lanao ng panahon na yon. Talagang kapag oras mo na ay oras mo na. Masaya na lamang ako na bago nawala sa mundong ito si Mama ay naging maayos ang aming relasyon. Doon ko rin po napatunayan, Papa Dudut, na hindi ba ganon kadali ang mga pagtsatsaga at pagtitiis natin ay talagang nagkakaroon din ng bunga. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana ay may natutunan din po kayo sa aking buhay. Ang inyong kabarangay forever, Rhea. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Forever. Kapag mahal mo, ilalaban mo kahit ayaw ng ibang tao. Kahit na hindi nila gustong makita kayong magkasama. Ilalaban mo siya at gagawin mo ang lahat para manatili kayong magkasama. Pero paano nga ba kung ang taong nasa paligid ninyo ang siyang nagpupumilit na ihiwalay ang pagkakahawak mo ng kamay sa kanya dahil pakiramdam nila hindi kayo nararapat para sa isa't isa? Ilalaban mo ba siya kahit nasasaktan na ang iyong kamay sa kakahila nila para mailayo sa kanya? Alamin natin kung bumitaw ba si Loisa sa kamay ng minamahal niya. Si Loisa na bida ng ating kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Loisa at sa kasalukuyan ay 26 years old na ako. May anak ako at siya ay 10 taong gulang na. Kung gagamitin mo ang math, oo, 16 years old lamang ako nang isilang ko ang aking panganay. Kung gagamitin mo ang moral, baka nga wala raw ako noon, sabi ng mga taong nakakaalam sa maaga kong pagbubuntis. Hindi ko naman sila masisisi kung sakaling yon ang maging tingin nila sa akin. Maaga akong nagpadala sa tukso at maaga akong nagpaniwala sa mga pangako ng lalaking nakabuntis sa akin. Siya nga pala si Brandon, ang aking first boyfriend and first love. Ginamit niya ang kawalan ko ng kaalaman at experience sa pag-ibig para maisuko sa kanya ang aking katawan. Ganito kasi ang simula naming dalawa. Noong ako ay nasa edad 15 ay nakilala ko si Brandon. Mas matanda ito sa akin ng 5 taon. Miyembro ako ng cheerleading group sa high school at si Brandon naman ay isang dance instructor
ang napili ng aming cheerleader advisor na magturo sa amin para sa gaganaping foundation day sa aming school. Gwapo si Brandon at halos lahat ng miyembro ng aming team ay may gusto sa kanya. Hindi na rin ako magkakaila, Papa Dudut. Pati po ako ay nabighani sa kanyang simpatikong itsura. Itim na itim ang kanyang bagsak na buhok, may dimple ito sa kaliwang pisngi, maputi, payat at matangkad. Ang mga mata nito para kang mahuhulog kapag titingin ka rito. Napakalalim at punong-puno ng mga salita. Ang mga ngipin nito na kasing puti ng perlas sa kailaliman ng dagat ang siyang nagdagdag hina sa aking mga tuhod. Kaya nga laking tuwa ko nang ako lamang ang binigyan niya ng atensyon sa aming lahat. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay napakaganda ko ng mga oras na yon. Pakiramdam ko ay ako ang reyna sa sarili kong mundo. Kaya nga halos saksakin na ako ng matalim na tingin ng mga kamag-aral ko noon, lalo na ang cheerleader namin. Pero wala akong pakialam dahil para sa akin, ako ang gusto niya. Ako lang at wala ng iba. Nang matapos ang kontrata nito sa aming team ay inaya ako nitong lumabas. Libre daw niya ako ng ice cream at mangga. Parehong paborito ko. Umuo kaagad ako. Hindi ko na kailangang pag-isipan pa ang sagot ko dahil kitang-kita naman siguro na talagang gustong-gusto ko siya. Naging masaya ang date na yon para sa akin. Pinasyal niya ako sa park, sa swing at sabay kaming nagpaligsahan kung sino ang may pinakamataas na mararating. Lagi akong panalo. Halata namang pinagbibigyan lang niya ako. Nakakakilig tuloy. Ilang beses siguro kaming lumabas-labas bago nito sabihing gusto niya ko talaga. Nung umamin ito ay agad ko na siyang sinagot. Bakit kailangan pang patagalin, gusto ko rin naman siya, hindi ba? Nagsimula na ang aming relasyong dalawa. Punong-puno, Papa Dudut, ng paru-paro ang paligid sa tuwing magkasama kaming dalawa. Akala mo ay lagi kaming nasa cloud9 kapag magkasama kami. After class ay sinusundo na ako nito para mamasyal. Mag-date, mag-mall at minsan kapag wala ng parents niya ay sa bahay niya kami tumatambay. Hindi alam ng magulang ko ang tungkol sa amin dahil panigurado ay kukontrahin nila ako dahil higit na matanda sa akin si Brandon at hindi pa ako tunay na dalaga. Nasa high school pa lamang ako at priority ko ang pag-aaral na naging problema na ngayon dahil sa madalas kong ang kasama si Brandon ay napapabayaan ko na ang aking pag-aaral. Kapag tinatanong ako ng aking magulang kung ano ang nangyayari ay sinisisi ko na lamang ang pag-cheerleading. Kaya naman pinilit akong pahintuin ang aking ina dito. Isa na namang problema dahil hindi naman cheerleading talaga ang dahilan kung bakit ako lumalagapak sa klase. Ngayon, nadamay pa sila. Kailangan ko nang maibalik sa dati ang pag-aaral ko. Kung hindi ay mauubusan ako ng isisisi sa aking mga magulang kung bakit ako bumabagsak. Sinubukan ko namang mag-aral muli ng maayos. Pero sa tuwing nandyan si Brandon ay nawawala ang gana ko sa pag-aaral at tanging siya lamang ang nakikita ko. Siya na lang ang inaatupag ko. Pirming napamahal na ang musmus kong puso sa kanya. Sana nga balang araw ay hindi ko pagsisihan ang desisyon kong unahin siya sa lahat at ibigay ang lahat-lahat sa kanya. Oo, Papa Dudut. Binigay ko ang lahat-lahat sa kanya. Pati ang katawan ko at kainosentehan ay isinuko ko na sa kanya nang walang pagdadalawang isip. Mahal ko eh. Isang bagay na sana ay hindi ko ginawa dahil sa huli, ako rin pala ang magdurusa. Paanong buntis ka? Di ba nag-ingat naman tayo? Lalo na ako. Akala ko rin eh.
Ginawa naman natin lahat pero kasi... Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka naman... Hindi na nga ako dinatnan mula pa nung nakaraang buwan. Pangalawa na ngayon. Never nangyari sa akin to, Brandon. Baka naman na-delay ka lang. Kapupuyat natin. O baka naman may kinain ka nagpaurong sa buwan ng dalaw mo. Hindi naman nakakaapekto ang pagkain sa dalaw, Brandon. Anong di nakakaapekto? Huwag mo nga akong gawing bobo. Hindi ko naman sinasabi yun eh. Ang sa akin lang, sigurado akong buntis ako. Hanggat wala kang matibay na patunay na buntis ka nga, hindi ako maniniwala. Ito, O ano yan? pregnancy test. O tapos, Positive. ang labo naman Lois eh. Paano to? Inikot mo ako eh. Paanong pinikot? Eh higit sa lahat, ikaw ang may pinakagusto nitong mangyari. Huwag mo sa aking isisi to. Paano ako nakakasiguro sa akin yan? Ano? Paano ako nakakasigurong hindi ako nasalisihan? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Naniniguro lang ako. Aba malay ko ba kapag hindi tayo magkasama eh, may ibang lalaki na sumasalisi sa'yo. Huwag mo nga akong pagbintangan ng ganyan. Alam mo na lagi tayong magkasama. At ikaw ang nakauna sa akin. Wala akong iba at ikaw lang ang mahal ko. Hindi. Hindi pwede to. Ayoko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko paninindigan yan. Ayoko ng anak. Hindi ako handa dyan. Halos hindi ko na nga mapakain ang sarili ko at hanggang ngayon, nakikitira pa rin ako sa mga magulang ko. Tapos magdadagdag pa ako ng palamunin? Magtutulungan tayo. Anong tulong ang magagawa mo eh high school ka pa lang? Bata ka pa lang. Wala kang alam. Paano mo mabubuhay ang anak mo? Anak natin. Anak mo lang. Wala akong balak panindigan yan, no? Bahala ka dyan. Uy, saan ka pupunta? Brandon, mag-usap tayo. Huwag mo akong hawakan. Tapos na tayo. Please. Please, Brandon, huwag mong gawin sa akin to. Please, parang awa mo na. Hindi ko kaya mawala ka. Ano ba? Huwag mo akong hawakan, sabi! Brandon, huwag mo akong iwan. Mahal na Hindi kita mahal, kaya huwag mo akong mahalin! Sabi mo. Kalimutan mo na lahat ng sinabi ko! Pero ang sabi Kalimutan mo na rin ako! Parang gumuho ang mundo ko nang hiwalayan ako ni Brandon. Para akong sinaksak ng punyal sa dibdib habang pinagmamasdan ko siyang lumayo sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang tapusin ang lahat sa amin, hindi ba mahal niya ako? Iyon ang sabi niya sa akin. Kaya ako nga ibinigay sa kanya ang katawan ko kasi alam kong mahal niya ako kaya hindi ko na kailangang matakot na isuko yon sa kanya. Iyak ako ng iyak noon dahil naghahalo ang sakit sa aking dibdib at sa aking sinapupunan. Paikot-ikot ako noon sa town at hindi alam kung saan ba pupunta. Gutom na ako noon at padilim na ng padilim, pero imbis na umuwi ako ay hindi ko yung ginawa dahil sa takot na harapin ang aking mga magulang. Pihadong magtataka ang mga yon sa pamumugto ng aking mga mata. Sasabihin ko ba sa kanila ang totoo? Na kaya namumugto ang aking mga mata ay dahil sa kakaiyak dahil iniwan ako ni Brandon na boyfriend ko at nabuntis ako. Kaya ko bang tanggapin ang magiging reaksyon nila? Alam kong hindi na ako makakatakas pa sa sitwasyon ko. Kaya nang dumilim na ay umuwi na ako. Bahala na ang sabi ko. Kung mapansin man nila ay sasabihin ko, Diyos ko, sana ay matulungan mo ko. Napansin nga ng aking ina ang aking mga mata at ang gulo at pawisang kong buhok. Niyakap ako nito at tinanong kung ano ang nangyayari sa akin. Akala ko noon ay hindi ko magagawang sabihin ang totoo pero nang tumitig ako sa mga mata ni Mama, doon ay sinabi ko na ang lahat. Iyak ako ng iyak at niyakap niya ako at pinatahan. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging reaksyon niya. Pagkatapos noon ay dumating naman ang aking ama. Si Mama na ang nagsabi ng lahat. Iba ang reaksyon niya kay Mama. Nagalit ito pero hindi niya ako sinaktan.
Nang mailabas na nito ang lahat ng galit niya sa pamamagitan ng mga salita, ay lumapit ito sa akin at niyakap ako. Binulungan ako nito. Susuportahan daw niya ako at hindi nahahayaang pang makalapit sa akin ng lalaking nakabuntis sa akin. Magpakatatag daw ako. Dahil doon ay umiyak na naman ako ng umiyak. Minalas man ako sa lalaking minahal ko, Papa Dudut. Alam ko namang swerte ako sa aking mga magulang na binuhusan ako ng pagmamahal. Sapat na yon para malaman ko kung gaano ako kamahal ng Diyos. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakapanganak na ako at hindi ko na nakita pang muli si Brandon. Naalala ko pa kung ilang gabi akong nagsayang ng luha ng dahil sa kanya. Saka ko lang naramdaman na nakamove on ako sa kanya noong isinilang ko na ang anak kong lalaki. Nung nakita ko ang maliliit niyang mga kamay at mga paa, noong nilagay siya sa aking dibdib, doon ko napatunayan na anak lang pala ang magsasalba sa puso ko. Pinangalanan ko siyang Joshua. Sinunod ko sa aking namatay na kapatid. Siya na ngayon ang buhay ko sa mga susunod pang taon ng buhay ko. Pangako yan. Bumalik ako sa aking pag-aaral 1 taon matapos akong manganak. Sinikap kong makatapos kaagad dahil yun lang naman ang maibabalik ko sa naging tulong ng aking mga magulang. Nakapagtapos ako ng hanggang kolehiyo at nakapagtrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Maayos na ang naging buhay ko. Nagawa ko ng makapagsustento sa aking anak na hindi galing sa aking mga magulang. Sobrang saya ko sa totoo lang. Nakakapagod ang magtrabaho pero sa tuwing uuwi ako at makikita ko ang anak ko, ay nawawala ang lahat ng yon at napapalitan ng saya. Iba talaga ang pakiramdam ng maging isang ina, Papa Dudut. Kaya naman ibinuhos ko sa aking anak na si Joshua ang lahat ng meron ako. Oras, atensyon at pagmamahal. Lahat yan ay solo niyang nakukuha. Hindi na nga rin ako nagkaroon pa o umasa na makakahanap pa ng isang lalaking mamahalin bukod sa aking ama at anak. Parang pakiramdam ko ay mauubos na ako kapag humanap ako ng isang lalaking makakarelasyon. Bukod doon ay may takot na rin ang aking puso na magtiwala at magmahal muli. Kahit na sabihing ilang taon na ang lumipas, ay hindi pa rin handa ang puso kong magmahal. May anak naman ako na pag-aalayan ko ng lahat ng meron ako. Bakit kailangang maghanap pa ako ng iba, hindi ba? Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Sa tuwing nilalayo mo ang sarili mo sa usaping pag-ibig ay siya naman ang kusang naglalapit nito sa iyo. At ang nilapit sa akin ng tadhana ay si Peter. Good afternoon po. Ano pong may tutulong po sa inyo? Yes po. Okay lang po ba kayo? Tubig? No, What po? sorry, medyo ano kasi. Wait lang po ah. O ito juice. Mukhang kinukulang ka na ng sugar sa katawan eh. Mukhang nangihina ka na. Thank you, Miss. Loisa. Yes, Loisa. Yan na naman tayo eh. Sorry, ang ganda mo kasi. Ano yun? Juice? Ha? Sa'yo na lang tong juice. Mukhang ikaw naman yung kinulang sa sugar. Ay hindi, sa'yo na yan. Nahawakan mo na eh. Porke ba nahawakan na ng iba, di na pwede? Ay, hindi naman. Ano ba kasing may tutulong ko sa'yo? Humahaba na kasi yung pila oh. Yes, sorry. Man, you're so beautiful.
Hindi to linya para sa pick-up lines, ha? Alam ko, nagandaan lang kasi ako sa'yo. Sir? Peter na lang. Sir Peter, nasa trabaho kasi ako ngayon. Kaya please, wala akong oras sa mga sinasabi mo tungkol sa itsura ko. Ano nga ulit ang kailangan mo? Business permit para sa negosyo kong milk tea. Okay. Ito ang kailangan mong i-process para mag-grant ang business permit na kailangan mo. I-check mo na lang lahat ng kailangan dyan, ha? Tapos punta ka dun sa window 22. Tapos ipa-verify mo lahat ng details na may susulat mo dito at sila rin ang magbibigay ng ibang instruction sa'yo. May tanong pa po ba kayo, sir? Yes. Ano po yun? May boyfriend ka na ba? Doon na nga kami nagkakilala ni Peter. Paulit-ulit itong bumabalik sa trabaho ko kahit tapos na ngang makuha ang business permit niya. Kunwari ay pipila pa ito para magtanong-tanong. Siyempre bilang trabaho ko naman na sagutin ang mga tanong nito ay ginagawa ko naman kahit halata na paulit-ulit na lang ang mga ito. Mukha naman itong matalino. Hindi ba niya nagets lahat ng sinasabi ko o nananadya lang talaga? At nung umabot na ng 2 buwan ng pabalik-balik nito sa opisina ay prenangka ko na siya. Tinanong ko siya kung ano ba talaga ang gusto niya. Kasi lahat ng pasikot-sikot para makuha ang business permit niya ay alam na niya. Parang mas alam na nga niya kaysa sa akin. Ngumiti lang ito na parang nahihiya. Tapos nilabas sa bag niya ang isang maliit na polar bear stuffed toy na may hawak na puso. May hindi sinasadya itong napindot na naging dahilan para tumunog yon. Nagdala ito ng ingay sa loob ng opisina na naging dahilan para magtinginan ang lahat sa amin. Pulang-pula ang mukha namin noon habang pilit na hinahanap kung paano i-off ang music nito. Pinasok na lang niya sa bag niya nang makitang wala ng pag-asa para mapatigil pa ito. At tinanong kung pwede raw ba niya akong sunduin mamayang uwian. Dahil sa pagkataranta dahil sa ingay ng stuffed toy na yon ay umuo na lang ako para umalis na siya. Napatalon pa ito sa tuwa bago ko siya pinaalis sa pila. Nakangisi ang mga katrabaho ko sa akin, ako naman ay hindi pa rin nawawala ang pamumula sa pisngi ko. May mga nagtatanong sa pila kung boyfriend ko raw ba siya, tumanggi ako. Parang sila patong kinikilig dahil gwapo daw si lalaki. Bagay daw kaming dalawa. Well, hindi ko naman maikakailang gwapo nga siya, Papa Dudut. Makapal ang kanyang itim na kilay at mahaba ang mga pilik mata. Malalim ang mga mata at matangos ang ilong. Maputi ito at hinuhulaan ko pa rin kung may lahi nga ba ito. Siguro meron kasi may freckles ito sa pisngi. Gwapo nga talaga. Kaya nagtataka ako kung bakit interesado siya sa akin. Wala ba siyang ibang makita? Meron naman ang daming magaganda sa mundo at kung inihalo ako sa kanila, hindi mo ako mapapansin. Putlain ako at payat. Hanggang balikat ang unat na unat kong buhok. Hindi rin ako masyadong nagme-makeup kaya mukha akong laging may sakit. Ang sabi ng nanay ko ay mag-lipstick naman daw ako pero hindi kasi ako komportable. Lalo na't sa lasa na naaamoy ko pa kapag nagsasalita ako. Ayoko. Siguro hindi lang talaga ako sanay. Nang sumapit na nga ang uwian ay nakita ko siyang naghihintay sa labas ng opisina. Tinanong ko kung dala ba niya ang stuffed toy na dala niya kanina. Tumawa ito at sinabing pinamigay na niya sa batang nakasalubong niya. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero habang naglalakad kami palabas ng opisina ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba. Matagal-tagal na rin ang panahon mula noong huli akong nakipag-date. Huling nakasama ang isang lalaki. Parang bumalik lahat ngayon. Yung kaba at excitement. Hindi ko pa nga sigurado kung date ba yon o gusto lang akong isabay pa uwi. Saka ko na lang nakumpirma na date ngayon nang ayain ako nito sa isang mamahaling restaurant malayo sa trabaho ko.
Tinanong ko siya kung bakit kami napadpa doon. Ang sabi niya, date daw yon at deserve ko yon dahil sa sobrang laki ng pasensya na ibinigay ko sa kanya sa mga tanong niya sa akin para sa business permit niya. Sabi ko, trabaho ko yon. Hindi naman kailangan ng kapalit. Ngumiti lang ito at saka nagsimula ng umorder. Siya na ang pina-order ko kasi hindi ko naman alam kung paano ba doon. Mukhang sanay na itong banggitin ang nasa menu. Masyadong banyaga ang mga salita na ginagamit niya. Mukhang mayaman itong si Peter. Nang matapos siyang umorder ay nagtanong ito sa akin. Sagot naman ako ng sagot. This time, hindi na siya tungkol sa business permit kundi tungkol sa personal kong buhay. Ewan ko ba? Hindi naman ako mapagtiwala sa mga taong kakikilala ko lamang pero hindi ko alam kung anong karismang meron si Peter para mapa-oo niya ako sa mga gusto niyang malaman. Hanggang sa dumako kami sa usapan sa aking relationship status. Prenangka ko ito at sinabing may anak na ako pero walang asawa. Tumango lamang ito. Hindi ko naman nakitang nadismaya ito bagkos ay nagtanong pa ito tungkol sa anak ko. Kung ano ang gusto ng anak ko, paborito nitong subject sa klase, paboritong artista, mahilig daw ba ito sa K-pop, mga ganyan. Natuwa ako dahil hindi siya nag-alangan papadudot nang malaman niyang may anak na ako. Hindi katulad ng ibang sumubok manligaw sa akin. Nung nalaman nilang may anak na ako ay kusa silang lumayo. Pero iba si Peter. Hindi siya natakot. Hindi nag-alinlangan. Hindi nadismaya at natuwa ako. Hindi ko alam pero natuwa talaga ako. Inaya ako nito sa sumunod na date. Lagi na niya akong sinusundo sa opisina. Lagi itong may dalang pagkain para sa akin at regalo para sa anak ko. Lahat ng gusto ng anak ko ay binibili niya. Tumanggi na ako nung una sa mga binibigay niya pero pinipilit niya at ang sabi niya gusto raw niyang makilala ang anak ko. Hanggang sa isang araw, nakilala na nga niya hindi lang ang anak ko, pati na rin ang mga magulang ko. At doon ay sinabi nito sa kanila na interesado siyang ligawan ako. Botong-boto sila kay Peter papadudot. Kitang-kita ko lalo na kay Papa na approve sa kanya si Peter. Noong nakilala nila si Peter ay wala itong ibang ipinakita kundi ang paggalang niya. Nakita nila na sincere daw si Peter sa akin at higit sa lahat, ang sabi ni Mama, oras na rin para buksan ko ang puso ko. Matagal-tagal na rin kasi mula noong huli ko itong binuksan. Oras naman daw para sa sarili ko naman daw ang pasayahin ko. Habang sinasabi nila ito ay iniisip ko ang anak kong si Joshua. Ayos lang ba sa kanya? Nung minsang kinausap ko na ang anak ko ay giliw na giliw ito na ipinakita pa sa akin ang mga laruang binili ni Peter sa kanya. Tinatanong pa nito kung kailan ulit siya dadalaw. Pati ang anak ko ay halatang boto nga sa kanya. Kaya naman noong nakita kong approve na silang lahat, ay sinagot ko na nga si Peter. Walang halong pagsisisi. Puro saya ang naramdaman ko na mga oras na yon nang opisyal nang maging kami after 8 months ng panliligaw niya. Nang maging kami ay ipinakilala naman ako nito sa kanyang mga magulang. Tama nga ang hinala ko. Talagang mayaman ang mga magulang ni Peter. Kaya nga medyo ilang akong kausapin sila dahil alam kong sanay silang makisama sa mga katulad nilang may kaya. Hindi tulad ko na simpleng mamamayan lang. Proud na proud si Peter na ipinakilala ako sa parents niya. Alam mo yung parang binebenta niya ako sa kanila. Lahat ng magagandang bagay na meron ako ay ginamit niyang baraha para magustuhan ako ng mga magulang niya. Sa una ay parang ayos naman sa kanila. Pero noong nalaman nila na may anak na ako sa pagkadalaga ay nagiba ang timpla ng mukha nila. Lalo na ang nanay niya.
Parang napundi ang ilaw nito nang sabihin ni Peter sa kanila ang sitwasyon ko. Hindi ko maiwasang mapayuko na lamang nang tingnan ako ng kanyang ina na si Mrs. Carmen. Punong-puno ito ng pagkadisgusto. Hindi ko alam kung bakit at parang hindi ito nakikita ni Peter na puno pa rin ng ngiti habang nagsasalita dahil ako ay pasong-paso na sa mainit na tingin ng kanyang ina sa akin. Gusto ko na ngang umalis noon pero nag-promise kami na mag-i-stay for dinner. At hanggang sa hapagkainan ay sa akin pa rin nakatingin ang kanyang ina. Yung tingin na nagbabanta. Hindi ko halos nagalaw ang pagkain sa aking plato. Pero tubig ang ginalaw ko dahil panay ang tagaktak ng pawis ko. Hindi ako komportable sa sitwasyon kong yon. Hindi ito ramdam ni Peter at hindi ko rin naman magawang sabihin sa kanya. Paano siya maniniwala sa akin? Baka isipin niya na guni-guni o pakiramdam ko lang yon. Siyempre, higit sa lahat ay siya ang mas nakakakilala sa nanay niya. Sino ba naman ako? Bagong salta lang naman ako sa buhay niya. Sana nga ay pakiramdam ko lang yon talaga. Pero nang tumagal ay mukhang totoo na ang unang pakiramdam ko sa kanya. Iba pa rin talaga ang trato sa akin ni Mrs. Carmen, ang ina ni Peter. Sa tuwing pumupunta kami sa bahay nila ay pinaparamdam nitong hindi niya ako gusto. Hindi ako nito kinakausap o tinitingnan man lang. Hindi naman ito nahahalata ni Peter at masyado kasi siyang focus sa pag-aasikaso sa akin. May mga oras pa nga na pupunta lang ako sa banyo ay bubungguin pa niya ako at sasabihin sa akin na tanga ako. May mga oras na masasalubong ko siya at titingnan lang ako mula ulo hanggang paa at sasabihin cheap daw ako. Kunwari ay wala na lang akong narinig dahil ayoko ng gulo. Pero kung paano niya ako sakta ng pisikal, sa tuwing nagkakasalubong kami sa bahay nila ay ramdam ko na ayaw niya sa akin. Pati ang mga parinig nito sa akin na alam kong para sa akin naman talaga ay hindi rin niya pinapalagpas. Hanggang isang araw, nagdadahilan na lang ako kay Peter sa tuwing gusto niya akong idala sa bahay nila. Sinasabi ko na may gagawin ako o kaya naman ay may sakit si Joshua o kailangan ako sa bahay. Minsan sinasabi ko sa bahay na lang kami. Kapag nagtataka siya ay bigla kong irarason at tinatamad na kasi akong pumunta doon. Naiintindihan naman niya kasi may kalayuan ang bahay nila sa amin. Pero ang pagrarason na ito ay may hangganan. Nang makaramdam ito na talagang ayaw ko nang pumunta sa kanila ay nagtanong ito. Ano raw ba ang problema? Sinabi ko sa kanya ang katotohanan, Papa Dudut. Ayokong maglihim kay Peter. Di rin maganda na itatago ko ang nararamdaman ko dahil kung sakaling kami man ang magkatuluyang dalawa ni Peter balang araw ay kailangang alam na nito ang nangyayari para agad mabigyan ng solusyon. Sinabi ko sa kanya ang mga napansin ko at lahat-lahat hanggang sa maliliit na detalye ay hindi ko pinalagpas. Nakinig naman ito pero hindi ko alam kung ano ang takbo ng utak niya. At nang matapos na ako magkwento ay siya naman ang nagsalita. Tama nga ang hinala ko. Hindi ito naniwala at sinabing pakiramdam ko lang daw yon dahil hindi naman kami magkakilala pa ng husto. Ang solusyon na nakikita pa nito ay makipag-bonding pa ako sa nanay niya. Huwag daw akong lumayo. Ang sabi ko ay hindi ko na kaya pero sabi niya ay dapat ko raw gawin dahil mabait daw ang ina niya. Hindi na lamang ako umimik noon. Aaminin ko na nasasaktan ako dahil hindi niya ako pinaniwalaan. Pero ano bang laban ko karelasyon ko lang siya, hindi ba? Nanay niya yon. Kaya tumahimik na lamang ako at alam kong nahalata niya yon kaya nagplano ito ng gagawin para matigil na ang issue sa kanyang ina. Papa Dudut, inaya niya ako makipag-live-in sa kanya. Tumira na raw ako sa kanila.
Papatunayan daw niya na iba ang pagkakakilala ko sa nanay niya. Tumanggi ako at natatakot ako. Ayoko. 1 taon pa lang kaming mahigit, baka mas lalo itong magalit sa akin. Pero sinabi ni Peter na bigyan ko raw ng chance ang plano niya. Hindi ko alam, pero parang ayoko. Nang makita nitong tahimik lamang ako ay may dinagdag pa siya sa plano niya. Isama ko raw si Joshua para komportable ako. Napatingin na lamang ako kay Peter. Seryoso ba siya? Isasama niya ang extra baggage ko sa bahay nila? Sabi niya, siya na raw ang bahala sa lahat. Aampunin niya ang anak ko. Siya na raw ang magiging ama. Luhang-luha ako noon habang sinasabi niya ang mga plano niya. Hindi lang para sa akin kundi para sa anak ko. Sa isip ko ay napakaswerte ko para tanggapin ang ganito ang anak ko ng lalaking minamahal ko. At dahil sa sobrang ligaya ay pumayag ako. Bahala na. Masyado akong binulag ng saya kaya hindi ko na pinag-isipan pa kung ano ang masamang epekto nito para sa akin. Ewan ko talaga kung tama tong desisyon natin, Peter. Relax ka lang, akong bahala sa'yo. Makikita mo na maayos at mabait si Mama. Ewan ko, Peter. Iba kasi talaga yung pakiramdam ko eh. Huwag masyadong nega, okay? Sa kabira naman si Mama dito sa bahay. Kasi madalas inaayos niya ang negosyo namin. Kaya chill ka lang, okay? O, ayun na siya. Good evening po, Mrs. Carmen. Mama na lang, wag na Mrs. Carmen. Ang formal masyado eh. Sabi ko sa'yo eh. Anong sabi mo sa kanya? Sabi kasi niya, pakiramdam daw niya ayaw mo sa kanya. Peter! Ako, ayaw sa'yo? Naku, bakit mo naman naisip yan? Lahat ng pinapakilala sa akin ni Peter, ex-man niya o kaibigan, ay mahal ko na rin. Lalo na kasi nakita ko kung gaano ka kamahal ng anak ko. Ngayon ko lang siyang nakitang ganyan. Naman. Well, kailangan niyang malaman ang totoo. So, nasabi na sa akin ni Peter na dito ka na raw titira with your son? Ay, yun po yung plano niya. Well, that's good. Para may nakakasama naman ako dito. Paano kasi itong si Peter? Madalas wala dito. Bukod sa inaayos niya yung ibang milk tea franchise namin, ay madalas magkasama kayo. Opo. Bihira ko na nga rin po siyang nakakasama lately kasi busy daw po siya sa ibang franchise niyo outside Manila. Uy, bumabawi naman ako sa'yo ah. Teka nga, kuha lang ako ng iinumin natin. Wait lang ha. Usap muna kayo ni Mama. Well, tama ka, Loisa. Po? I don't like you, and I will never like you. Mama? Disgusting! Don't you ever call me Mama. Isa lang ang anak ko. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ng anak ko at binaliw mo siya ng ganyan. You look so ordinary. Mrs. Hindi pa ako tapos. Ang kapal din ng mukha mo na pumayag na magstay dito sa bahay. Free board and lodging with your kid? Oportunista! Kung ayaw niyo naman po na... Sa tingin mo may magagawa pa ako kung ayaw ko na tumira ka dito? Wala, dahil yun ang gusto ng anak ko at ayaw kong nakakasira ng saya niya. Mrs. Ito na ang coffee. Decaf sa'yo, Loisa, kasi alam ko di ka pwedeng mapuyat. Peter? Peter! Grabe, super fun kausap itong si Loisa. She told me everything about your relationship. Natutuwa ako, anak, that you're taking it to the next level. Live-in muna ha, huwag muna kasal. Kasi baka masakal ka. I'm kidding. I'm always kidding. Saka na ang kasal, Ma. Pero soon na yon once maging stable ang ibang milk tea franchise natin. Sure, 100% akong approve dyan. Peter, pwede bang umuwi muna ako? Medyo sumama kasi ang sikmura ko eh. Sure. Late na rin, baka matraffic pa tayo. Kunin ko lang yung susi sa kusina. Naiwan ko eh. See you next week, Loisa. See you next week.
Hanggang sa pag-uwi ay hindi ko makalimutan ang mga sinabi ng nanay ni Peter sa akin. Hindi ko ito binanggit kay Peter. Hindi ko rin naman alam ang mga sasabihin sa kanya. At saka kahit magsalita ako ay paano ako makakasigurong paniniwalaan niya ako. Napansin ni Peter ang pananahimik ko noon. Ang akala niya ay masama lang talaga ang pakiramdam ko. Kaya hinayaan na lamang ako nito at umuwi na siya. Kung alam lang niya na masama lang talaga ang loob ko sa mga sinabi ng nanay niya sa akin. Hindi ko na nga rin alam kung paano iaatras ang plano namin na doon ako tumira. Nakabili na ng ibang kailangan namin para sa paglipat ko doon. Nakakahiya naman kung bigla akong aatras. Saka paano kung umatras nga ako? Ano ang irarasong ko sa kanya na dahilan? Hindi pwedeng sabihin na yon ay tungkol sa ina niya dahil baka pagmulan pa ng away namin. Gulong-gulo ako. Tama ba itong pinapasok ko? Nang sumapit ang gabi bago ako lumipat kina Peter ay tinulungan ako ng aking mama na mag-ayos ng ibang mga natitirang gamit namin ni Joshua. Tahimik ako noon at pakiramdam ko ay nakaramdam din siya ng mali. Sinubukan ako nitong tanungin pero umiling ako at ang sabi ko ay ayos lang ako. Ayaw niyang maniwala. Nagtatalo ang isipan ko kung sasabihin ko ba sa kanya o magsisinungaling ako tulad ng ginawa ko kay Peter. Bumuntong hininga ko at sinabing nalulungkot lang ako kasi aalis na ako sa poder niya na totoo naman. Niyakap ako nito at umiyak siya. Nahawa ako at nakiiyak na rin. Marami itong binilin habang nakayakap sa akin hanggang sa dumating na nga si Papa at Joshua galing sa pamamasyal. Nakiyakap na rin tuloy sila kahit na hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Napatawa na lang kami ni Mama. Kahit papaano ay gumaan ng loob ko at kahit papaano ay nawala na ang pangamba ko sa paglipat kong yon kina Peter. Bukas ng umaga ay susunduin na kami ni Peter. Kaya naman after naming magayos, uminom lang kami ng mainit na gatas nila Mama kasama si Joshua at nag-usap-usap. Nagtatawanan hanggang sa hinayaan na nila kami ni Joshua na magpahinga na. Ilang oras lang at sisikat na ang haring araw. Nakatakda na ang paglipat namin. 8:30 ng umaga nang sinundo kami ni Peter sa bahay. Nagpaalam na kami kina Mama at Papa na bakas pa rin ang lungkot sa mga mata nila pero pilit na nagpapakatatag para hindi na kami magdalawang isip na umalis. Nang makarating kami sa kanila ay tinulungan kami ng isa nilang kasambahay at isang boy. Natapos kami siguro mga 2:00 na ng hapon. Natapos na naming ayusin ang kwarto namin ni Peter at kwarto ni Joshua. Nakita ko kung gaano kasaya ang anak ko dahil sobrang laki daw ng bahay ni na Daddy Peter niya. Hindi raw katulad sa amin na halos magkakabungguan pa kami kapag nagkakasalubong. Masaya naman ako na komportable ang anak ko rito. Ang hiling ko lang sana ay hindi siya pagdiskitahan ng ina ni Peter. Nung gabi ay dumating si Mrs. Carmen. Masaya itong sinalubong kami ng aking anak. Giliw na giliw siya habang nakibeso sa akin pero nararamdaman ko naman na hindi naman niya dinikit talaga ang pisngi niya sa akin. At umira pa pagkatapos. Pinisil-pisil nito ang pisngi ng aking anak. Ang sabi niya ay ang cute-cute daw ng anak ko. Kaya gigil na gigil siya pero sa totoo lang ay parang sinasaktan na niya. Hinila ko na lang ang anak ko nang mapansin kong nasasaktan na siya. Hindi naman nakahalata si Peter. Sabay-sabay kaming nag-dinner noon at ang saya-saya ni Mrs. Carmen. Hindi ko alam kung totoo ba to o tulad ng dati ay kunwari lang. Nang umalis sandali si Peter para iayos ang parking ng sasakyan niya dahil dumating na ang tatay niya, ay saka ko na kumpirma ulit ang masamang ugali ni Mrs. Carmen. Lumapit ito sa akin. Tumabi sa akin. Inuubos ko na lang ang natitira kong ulam sa plato. Pagkaupo nito ay pinisil nito mula sa ilalim ang hita ko
na may halong kurot. Binulungan din ako nito ng isang malutong na mura. Tumingin ako kay Joshua mula sa aking harapan at mukhang hindi naman niya narinig. Hindi ko alam ang isasagot. Kinurot ulit ako nito at sinabing gagawin niyang impyerno ang buhay ko at ang anak ko. Napatingin ako sa kanya. Damay ang anak ko? Pinigilan kong huwag maluha, Papa Dudut. Mabuti na lang at bumalik na kaagad si Peter. Tumabi ito sa akin at umalis na si Mrs. Carmen. Tinawag na ang kasambahay niya para magligpit na ng kinakainan naming lahat. Hindi pa tapos kumain ang anak ko noon at parang gustong magprotesta pero tinignan ko ito at umiling. Kaya naman wala nang nagawa pa ang anak ko kundi ang uminom na lamang ng tubig. Lumapit ako sa kanya at nilinisan ang kanyang mga kamay. Umakyat na rin si Peter after niyang maglinis ng mga kamay. Magsha-shower muna daw ito sa kwarto namin, sunod na lang ako ang sabi ko. Habang tinutulungan ko si Joshua na maglinis ng kamay at bibig, ay lumapit ako sa kasambahay nila at tinanong kung kumusta ba ang trato sa kanya ni Mrs. Carmen. Tumingin lang ito sa akin at hindi sumagot. Nagpatuloy na lang ito sa pag-aayos ng mga plato. Papa Dudut, nagtuloy-tuloy ang ginagawang kasamaan sa akin ni Mrs. Carmen. Mula sa mga pagmumura kapag nakikita ako nito, tatapakan ang mga paa ko at hihilahin ang buhok ko kapag nasasalubong ako nito sa kusina at walang nakakakita. Tiniis ko ang lahat ng mga ito. Hindi ko na rin siya matingnan sa mga mata dahil pakiramdam ko ay masusunog ako sa mga tingin niyang yon. Mabuti at hindi niya pinagdidiskitahan ng aking anak dahil hindi ko alam kung ano ang pwede kong magawa sa kanya kung sakaling may gawin itong masama sa anak ko. Tahimik ka na naman dyan. May problema ba ulit? Wala naman. Kilala kita. Di ka ba masaya dito? Masaya. Masaya kasi nandito ka, kasama kita. Yun naman pala eh. Bakit ganyan ka? Madalas nakatulala ka na parang laging takot. Wala. Naninibago pa rin siguro ako dito sa bahay. Alam mo yun, parang kuting na dinala sa ibang bahay. Natatakot na baka saktan siya. Di ka kuting at di kita sasaktan dito. Walang pwedeng malakit sa'yo dito. Huwag masyadong mag-isip ng ganyan ha. Alam ko naman yun eh. Iba lang kasi yung pakiramdam talaga. Aya mo na, mawawala rin to. Masasanay din ako. Oo naman. Masasanay ka rin. Saka mag-aapat na buwan ka na rito. Kaya konting tiis na lang siguro ha. Mukha namang masaya dito si Joshua eh. Tuwang-tuwa nga dito ang anak mong yun eh. Takbo ng takbo kung saan-saan. Mukhang giliw na giliw din sa kanya si mama kasi lagi niyang kinukurot ang matabang pisngi niya eh. Pero sana wag naman niyang diinan para hindi siya masaktan. Di naman siguro. Ganun naman tayo kapag nanggigigil, di ba? Kala natin nasasaktan na natin yung pinanggigigilan natin pero di naman pala. Oh, bakit? Wala. May problema eh. Wala. Kilala kita. Peter, paano kaya kung Paano kung ano? bumalik na lang kami ni Joshua sa amin? Ha? Bakit mo naman gagawin yun? Di ka ba masaya dito? Uulitin ko, masaya naman ako eh. Pero kasi Andito na kayo. Pamilya na tayo. Kung ano man yung pag-aalinlangan mo, baka pwedeng tanggalin mo na. Para naman di ako nag-iisip din ng iba, okay? Please? okay. Sorry ah. Loisa, nga pala, sa susunod na linggo may trip ako papuntang Davao. Kailangan ko kasing ayusin yung mga franchise namin doon dahil di pwede si Papa. May operasyon kasi siya sa puso next month. Kaya ngayon pa lang dapat mag-rest muna siya. Iiwan mo ko? Para namang iiwan na kita forever niyan eh. Hindi, babalik din ako. Gaano katagal? Mga 4 to 6 months siguro. Ang tagal nun!
Mabilis na yun, ano ka ba? Saglit lang yun, promise, babawi ako sa'yo. Anong gagawin ko dito nun? Alam mo namang nag-resign na ako sa trabaho ko. Mabuburyong ako dito. Mag-iwan naman ako ng pera para makapasyal kayo ni Joshua eh. May internet naman. Pwede niyong gamitin yung sasakyan para pumunta sa parents mo. Doon na lang kaya muna kami ni Joshua habang wala ka. Wag na. Dito ka na lang para may kasama sina mama at papa. Sabi nga ni mama gusto niya kayong makabanding ni Joshua. Kaya maganda na rin to para maging close kayo. Ha? Sinabi niya yun? Oh, bakit parang di ka makapaniwala dyan? Mabait naman si mama. Promise, pag umalis ako dito, mas magiging close na kayo niyan. Baka pagbalik ko, parang kayo na yung mag-ina. Pero Peter... Wala nang pero-pero. Sandaling panahon lang naman yun. Babalik din ako, promise. Saka lagi akong tatawag sa'yo. Video call sa gabi. Sige. Huwag ka na magtampo. Please? Hindi naman ako nagtatampo eh. Hindi ko lang alam ang gagawin dito kapag wala ka. Marami kang pwedeng gawin dito. Ayaw mo lang simulan. Pwede kang magpaturo ng gardening kay mama, by the way. O kaya mag-mall kayo. Iiwanan ko kayo ng pera at magpapadala ulit ako sa susunod. Peter, may sasabihin kasi sana ako eh. Ano yun? Wala. Nakalimutan ko na pala. Ito naman, pabitin. Halika nga rito. Payakap, dali. Uy, ano ba? Mamaya biglang pumasok dito si Joshua. Hindi yan. Masarap na tulog nun. Talaga? Sumapit ang araw ng pag-alis ni Peter at sumapit na rin ang araw na 100% na ang kasamaan ni Mrs. Carmen. Hindi lang mura ang inabot ko dito o pasimpleng sabunot, bunggo at sipa. Madalas papadudot kapag nakikita ako nito ay dumudura na lamang itong bigla sa aking balikat at mukha. Tatawa ito na parang nakakatawa ang ginawa niyang yon. Walang nakakakita. Minsan pa habang nasa hardin ako at nagkakape ay bigla itong lumapit sa akin at tinapunan ng lupa ang kape ko. Nagulat ako, papadudot. Tumayo ako para umalis na pero sabi niya tikmang ko raw ang kape ko.